Magandang araw mga ka-BTS. Ngayong episode na ito ay espesyal dahil hindi lang isa, kundi tatlong nakakakilabot na kwento ang ibabahagi natin. Mga kwentong ipinadala mismo ng ating mga tagapakinig. Lahat ng kwento ay hango sa totoong karanasan. Kaya kung mahina ang loob mo, baka gusto mong buksan ang ilaw habang nakikinig. Handa ka na ba? Simulan natin sa unang kwento. Ito ang kwento ni Anton at Carol. Si Anton ay matagal nang naninirahan sa Maynila simula nang makapagtapos ng kolehiyo. Doon siya nagtrabaho at doon rin niya nakilala si Carol, ang babaeng kanyang minahal at pinakasalan. Hindi sila ikinasal sa simbahan o sa pari. Civil wedding lang sa huwes. Wala silang malaking selebrasyon. Simple lang ang lahat. 6 na buwan matapos ang kasal, nabuntis si Carol. Isang araw, kinausap ni Anton si Carol tungkol sa isang desisyon. Uuwi tayo sa Iligan, sa probinsya namin. Hindi pa nila alam ng buo ang tungkol sa atin at gusto kong ipakilala ka sa kanila. Nagulat si Carol. Hindi pa siya nakakalabas ng NCR. Pero pumayag siya. Kailangan nilang mag-leave sa trabaho, mag-ipon ng pamasahe at panggastos. Ilang linggo ang lumipas. Nakasakay sila ng eroplano pa Mindanao. Pagdating sa Iligan, sinalubong sila ng mga magulang ni Anton, sina Tatay Rudy at Nanay Emelda. Emosyonal ang tagpo. Matagal nang hindi umuuwi si Anton. Masayang tinanggap si Carol, kahit halata ang gulat sa mukha ng kanyang ina. Kayo palang dalawa. Kasal na? Tanong ni Nanay Emelda. Opo nay, sa huwes lang. Pero masaya po kami, sagot ni Carol. Ipinakilala rin ni Anton si Carol sa mga kababata niyang sina Berto, Dandoy at Rose. Si Rose, maganda, tahimik, pero may lihim palang nararamdaman. Matagal na niyang gusto si Anton, mula pagkabata pa lang. Kaya kahit pilit ang ngiti, dama ni Carol ang lungkot sa mga mata ni Rose. Lumipas ang mga araw. May inuman, kwentuhan, tila isang reunion. Pero isang gabi, habang natutulog si Carol, nagising siya dahil sa malalalim na kalmot sa bubong. Niyakap siya ni Anton. Pusa lang siguro yon, aniya. Pero sa loob-loob niya, may kakaiba sa ingay. Kinabukasan, nakita ni Tatay Rudy ang mga kalmot sa bubong. Malalalim, parang kuko ng tao. Wala namang pusang ganyan kalalaki ang kuko. Bulong niya sa sarili. Ilang gabi pa ang lumipas. Paulit-ulit ang ingay sa bubong. Minsan, parang may naglalakad. May amoy na bulok. Hanggang isang gabi, nakita ni Carol, may mata sa bintana. Pulang-pula at nanlilisik. Sumigaw siya. Dito na nagsimula ang sunod-sunod na kaguluhan. Isang gabi, nakita ni Berto ang isang nilalang sa tabi ng bintana. Matangkad, payat, balat ay kulay abo. Nang sundan nila, wala na ito. Nagdesisyon sila. Magbantay buong gabi. Nasa loob ng bahay, sina Anton, Carol, at ang mga magulang niya. Sa labas, sina Dandoy, Berto, at Rose. Pero nang maghating gabi na, biglang nagbago ang ihip ng hangin. Nawala ang ilaw. Mula sa kakahuyan, may lumabas na nilalang. Mabalahibo. Mapuro lang ngipin. Sumugod ito kay Anton. Pero pinukpok agad ni Tatay Rudy ng tabak na tago pa sa lumang aparador. Sugatan ang nilalang. Nagtago sa dilim. Sundan nila ito. Hanggang sa nakita nilang dumanak ang dugo papunta sa bahay ni Rose. Pagpasok nila, naroon si Rose. Nakahandusay sa sahig. Nanginginig, umiiyak. Hindi ko na kaya. Patawarin niyo ako. Aniya, unti-unting nagbago ang katawan ni Rose. Lumabas ang mahahabang kuko. Nanlisik ang mata. Isang aswang. Matagal na siyang ganon, bulong ni Nanay Emelda. Pero inakala naming natigil na nung binigyan siya ng orasyon ng lola niya. Nagdesisyon silang wakasan ang sumpa. Ginapos nila si Rose.
Gamit ang sagradong lubid at sinabuyan ng banal na tubig, umiyak si Rose habang unti-unting nauupos ang kanyang balat. Anton, ikaw lang ang minahal ko. Huling bulong niya bago siya tuluyang naging abo. Ilang araw ang lumipas. Tahimik ang lugar. Balik sa normal ang lahat. Umuwi na sina Anton at Carol. Pabalik ng Maynila. Ligtas. Tahimik. Pero hindi nila malilimutan ang mga mata sa dilim, ang kalmot sa bubong, at ang babaeng nagmahal ng sobra na naging halimaw. Lihim sa ilalim ng gusali, ako nga pala si Rodel, isa akong construction worker sa Maynila. Gusto ko lang ibahagi itong karanasang hanggang ngayon ay hindi ko pa rin makalimutan. Hindi ko alam kung paniniwalaan niyo to, pero sa totoo lang, hindi ko na rin alam kung anong totoo sa mundong to pagkatapos ng nangyari. Noong taong 2023, napasama ako sa isang malaking proyekto. Magtatayo raw ng commercial building sa may bandang Mandaluyong. High-end daw, sabi ng mga engineer. Malaki raw ang budget. Ang may-ari, isang kilalang negosyante na ubod ng yaman pero tahimik lang. Laging nakaitim, parang may itinatago. Hindi ko nababanggitin ang pangalan. Pero sikat na to. May mga kotse, may mga tauhan na parang hindi bodyguard, kundi parang goons. Pero dahil kailangan ko ng trabaho, di na ako nagtanong. Basta trabaho lang ako. Unang linggo pa lang ng paghuhukay ng foundation, may napansin na agad kami. Yung foreman namin, si Kuya Jimmy, biglang nagbago ng tono. Huwag kayong masyadong malalim. Hanggang ditong level lang tayo. Sabi niya habang itinuro ang level na parang bitin. Syempre, nagtaka kami. Kasi base sa plano, dapat mas malalim pa ang hukay. Pero inutos daw yon mula sa taas. Akala ko pa nga, may problema lang sa lupa. Baka may tubo, baka may technical issue. Pero isang gabi, overtime kami. Kami ni Joel lang ang naiwan. Habang nagbubungkal kami ng lupa para i-level ang foundation, may nahukay kaming matigas. Akala namin ba to? Tinibag namin. Binungkal. Pero nung natanggal yung putik at semento, tumambad sa amin. Bungo. Oo, bungo ng tao. Hindi ako nakagalaw. Si Joel, napasigaw. Agad naming tinakpan. Kinabukasan, sinabi namin kay Kuya Jimmy. Alam mo ang sagot niya. Kalokohan yan. Huwag niyo nang ikalat yan. Trabaho lang kayo. Nang gabi ring yon, pinatawag kami sa opisina. May isang lalaki sa itim ang humarap sa amin. Tahimik lang siya, pero grabe kung makatingin. Ang sabi niya lang, hindi niyo nakita yon. Nagkakamali lang kayo. At kung ayaw niyong mawalan ng trabaho o ng buhay, kalimutan niyo na yon. Hindi na kami nakapagsalita. Kinabukasan, si Joel, hindi na pumasok. Kinontak ko, wala na. Offline, hindi na sumasagot. Ako naman, pinilit kong magpatuloy. Pero gabi-gabi, may naririnig ako. Boses ng babae, boses ng lalaki, palaging pabulong. Tulungan mo kami, ilabas mo kami. Minsan pa nga, habang nagpapahinga ako sa sulok ng site, may naramdaman akong humawak sa paa ko. Pagtingin ko, wala naman. Lumipas ang linggo, biglang nag-iba ang ihip ng hangin. May isa kaming bagong tauhan na palaging nakamasid, hindi nagtatrabaho. Parang binabantayan lang kami. Lagi siyang nakapwesto, malapit sa kung saan namin nahukay yung bungo. Parang tinitiyak na hindi na mauungkat muli. Hanggang sa isang gabi, uminom kami ng mga kasamahan ko. Si Mang Isko, veterano sa construction, nagkwento. Alam niyo ba, yung may-ari ng kumpanyang to, dati raw sangkot sa sindikato. Dati siyang malapit sa isang drug lord. May 2 kabataang tumestigo laban sa kanya. Hindi na nakita. Tahimik lang ako. Pero sa loob-loob ko, alam kong silam yon. Yung mga bangkay sa ilalim ng gusaling to. Binura para lang walang ebidensya.
Biglang pumasok sa isip ko, baka kaya pinipilit nilang tapusin ang gusali para tuluyan ng matabunan ng mga bangkay para hindi na mahukay kailanman. Pero hindi nila inaasahan na ang patay di basta-basta tatahimik. Isang gabi bago ang pouring ng foundation, nagkaroon ng aberya. Bumigay ang isang bahagi ng hukay, lumubog ang semento. Nang ininspeksyon kinabukasan, natagpuan ng mga engineer ang 2 bungo, kompleto, pati sapatos at kalansay. Tumigil ang proyekto, tumawag ng pulis. Pero bago pa lumabas sa media, nawala na ang may-ari ng kumpanya. Hindi na muling nagpakita. Hanggang ngayon, sarado pa rin ang site. Walang nakakaalam kung nasaan ang negosyante. Wala ring opisyal na ulat. Pero kaming mga nandoon, alam namin ang totoo. May 2 kaluluwang hindi tinanggap ang pagkakabaon nila sa kasalanan ng iba. At ngayon, natagpuan na sila. Ang tanong, sino pa ang isusunod nila? Katotohanan man o hindi? May mga lihim na hindi matatakpan ng semento kahit gaano pa ito kakapal. Pasahero, sa dilim. Isang kwento mula sa isang Grab driver sa Maynila. Ako po si Jeric. Isa akong Grab driver sa Maynila. Bago ako nag-full-time sa pagmamaneho, dati akong call center agent, kaya sanay na akong gising sa gabi. Mas gusto ko rin talaga magbiyahe tuwing gabi. Hindi mainit, hindi traffic, at tahimik ang daan. Ilang taon ko na rin ginagawa to at sanay na ako sa kung ano-anong klaseng pasahero. Pero may isang gabi na hindi ko talaga makakalimutan. Hanggang ngayon, tuwing naiisip ko, kinikilabutan pa rin ako. 2:00 ng madaling araw. Galing ako sa Quezon Ave. Pauwi na sana ako noon sa may Pasig. Nang biglang pumasok ang booking. Malapit lang, mga 10 minuto mula sa kinalalagyan ko. Sayang din, dagdag kita. Kaya kinuha ko ang pick-up location, isang lumang subdivision sa may bandang Starter Mesa. Pagdating ko sa lugar, biglang bumigat ang pakiramdam ko. Kakaunti ang bahay, madilim ang paligid, at ang mga ilaw sa poste. Yung tipong umiilaw, mamatay, tapos iilaw ulit. Parang galing sa horror movie. Nakita ko yung pasahero, isang babae, nakaputing blouse, mahaba ang buhok, nakatayo sa tapat ng isang lumang bahay na walang ilaw. Akala ko, tulog lang ang mga tao sa bahay at mahilig lang talaga magtipid sa kuryente. Bumagal ako, tinapat ang kotse sa kanya. Binuksan niya ang pinto, tahimik na sumakay. Good evening po, bati ko. Medyo tahimik siya, pero ngumiti. Sinubukan kong makipagkwentuhan. Normal na routine ko yon para hindi antukin at para makakuha ng magandang rating. San po kayo galing, ma'am? Ang aga niyo ha? Mahinang boses ang sagot niya. Parang may pagkalamig. Sa bahay lang. Wala na siyang ibang sinabi pagkatapos nun. Kaya tumahimik na rin ako. Mga 5 minuto pa lang kaming bumibiyahe. Biglang tumunog ang cellphone ko. Number unknown. Sinagot ko. Hello po. Si Jeric po ito. Grab driver. Galit na boses ng babae ang narinig ko sa kabilang linya. Kuya, nasaan ka? Bakit hindi mo ako pinikap? Nandun ako sa labas. Kanina pa ako kaway ng kaway. Nakita ko pa yung sasakyan mo dumaan tapos tuloy-tuloy lang. Parang huminto ang mundo ko noon. Napatingin ako sa rearview mirror. At ang nakita ko, yung babaeng nakaupo sa likod. Wala siyang ulo. Wala. Siyang ulo. Para akong binuhusan ng yelo. Napasigaw ako. Binangga ko bigla ang preno. Tumilapon ang gamit sa loob ng kotse. Napalingon ako sa likod. Wala na siya. Walang tao. Walang bakas na may nakaupo roon. Nanginginig ang kamay ko. Tinawagan ko agad ulit yung pasahero ko na nag-book. Nagsosorry ako. Pilit kong ipinapaliwanag ang nangyari. Ang sabi ko lang, pasensya na po. Akala ko po kayo yung sumakay.
Hindi ko po maintindihan pero may sumakay sa akin. Babae. Ang sagot niya lang, "Kuya, are you on drugs?" Sabay baba ng tawag. Hindi ko na alam ang gagawin ko nun. Wala akong masabi. Umikot ako pabalik pero hindi ko na pinuntahan ang original pickup point. Diretso akong umuwi. Tahimik. Walang musika. Wala akong naiisip kundi yung malamig na presensya sa likod ko. Simula nun, hindi na ako nagbiyahe tuwing madaling araw. Laging day shift na lang ako. Hindi na rin ako pumapasada sa malalalim na sulok ng Maynila. Hindi ko alam kung ano talaga yung sumakay sa kotse ko nun. Pero sigurado ako, hindi siya buhay. At siguro, hindi rin siya pasahero. Hanggang ngayon, naririnig ko pa rin minsan sa panaginip ko ang boses niyang malamig. Sa bahay lang. Pero anong klaseng bahay ba ang tinutukoy niya? At totoo ba talagang gusto niyang makarating sa pupuntahan niya? O may iba siyang sadya? Ako si Jeric at yan ang kwento ng pasaherong hindi ko kailanman nakalimutan. Kung nagustuhan mo ang mga kwento natin ngayong gabi, huwag kalimutang mag-like, mag-comment at mag-subscribe. At kung may sarili kang kwentong kababalaghan o karanasan, ipadala mo na sa amin. Malay mo, ikaw na ang susunod naming ikukwento. Hanggang sa muli. At tandaan, may mga kwento talaga na mas totoo pa sa iniisip mo.